Oh, ito, si Tito. Pakinggan nga natin itong, itong payaso na to. Say about the coup rumors during the weekend, SP. Wala naman nakarating sa akin na ganun. Natural. Natural, ano may makarating sa'yo? Kung meron nang gapangan na nangyayari dyan, walang makakarating sa'yo. O, ito nun nyo. Nagkakaroon ng kudeta. Oo, nagkakaroon ng gapangan. May usap-usapan na itong linggon to ay magkakaroon ng palitan ng liderato dyan sa Senado. Ngayon wala daw siyang alam. Alam niyo kung bakit nagkukudita yung mga senador? Kasi hindi siya magaling na leader eh. Oo, bakit mo naman nasabi, Boss Dada, na hindi magaling na leader itong si Tito Sotto? O tingnan mo ginagawa ng Congress sa Senado. Naprotektahan ba niya yung Senado? Hindi niya naprotektahan Senado. Mantakin mo, ang usapan dito, flood control scandal. Tapos, ang pinagbibintangan dito, number 1, yung Diskaya, yung mga taga DPWH dahil yung pagnanakaw sa DPWH, sila yung kumbaga doing the legwork ba? Sila yung gumagawa ng corruption, iniaalok lang nila yan sa mga politiko. Oo, yung corruption nandiyan talaga sa DPWH. May amo yung DPWH kasi sino ba nagpopondo sa DPWH? Sino ang nagbibigay ng pera sa DPWH? Congress. Okay, ganito. Ang DPWH, meron silang budget. Let's say for example, ang budget namin para sa lahat ng mga proyekto, kasi ang namimili ng proyektong gagawin, DPWH. Tapos ngayon, kung meron silang extra before pa magkaroon ng pag-uusap tungkol sa budget, yung mga politiko lumalapit na sa kanila, sa DPWH. Oy, meron akong proyekto ito yung project ko. Sana naman maisama mo sa mga ire-request mong pondo. Ganun yan. So ngayon, pagdating ng requestan ng budget, ang DPWH napakalakas niyan kasi siya ang mamimili kung ano yung mga projects na gagawin nila. So meron na silang listahan ng mga proyekto na gagawin nila. So ngayon, hihingin nila yung pera na yun sa Kongreso. Yung Kongreso naman, i-approve yun either mas mababa o mas mataas, ibibigay nila yung pera na yun. I-award sa kanila yung budget na yun. Tapos aaprubahan nyo ng Senado. Hindi ba? Aaprubahan niya ng Senado. Ngayon, ang magre-release ng budget na yan, sino? DBM. Yung DBM ang magre-release ng budget sa kanila dyan sa mga proyekto nila. Tapos, DPWH ang mimili, So nakikita ninyo yung kung sino yung may control sa DPWH, Congress at saka DBM. Sino ba yung amo ng DBM at ng DPWH? Yung Malacanang. Kasi yung budget ng DPWH nasa president's budget yan sa NIP . Tapos sa BICAM, doon na lang nagkakaroon ng mga insertion. Doon na lang pinipressure ng mga ng administrasyon kung sino yung papaboran ng DPWH. Kumbaga, si DPWH binigyan na sila ng pera pero si DPWH wala silang control doon. Ang sinasabi nga, ang nag-control sa kanila para maglagay ng mga pera sa mga proyekto yung DBM at saka yung appropriations committee ng Congress. So suma total itong issue ng flood control naglalaro sa DPWH, sa mga kontraktor at saka sa Congress na gumawa nung budget ng DPWH, tapos kung sino nagpondo sa DPWH at saka kung sino yung mga nagpasok ng insertions. So nahuli ngayon, flood control scandal, nahuli itong mga Alcantara, Bernardo, itong Bryce Hernandez, umamin sila na talagang may sindikato sila. Umamin sila na gano'n naman talaga ang patakaran. Lahat naman ng lahat naman ng mga bidding namin overpriced. Halimbawa, ang talagang project lang nito ay 1 million lang, gagawin naming 15 million. Ganon ka-bloated yung mga proyekto namin. Tapos gagawin namin yung proyekto, yung binloat namin na na budget, ibibigay namin yun sa mga sa mga kasabwat namin. Ganun yun. So umamin sila na may kasalanan sila. Tapos ngayon, bigla silang nangdamay ng mga tao. Pero ang unang-unang nadamay talaga, itong Kongreso. Nagsalita pa si Zaldico. Sinabi ni Zaldico si Romualdez.
Sinabi ni Zaldico si Sandro Marcos at saka si Bongbong Marcos. O anong ginawa nito ni Tito Soto? Pinabayaan niya yung mga senador na gawing sacrificial lamb. Para maprotektahan niya. Kasi sa akin ganun ang nakikita ko Feeling ko, pwedeng mali ako Pero feeling ko, nung nakita ko na lumabas yung pangalan ni Cheese, ni Bong Revilla, ni Villanueva, ni Jinggoy, nakita ko na walang ginawa ito si Tito Soto to protect etong mga itong mga taga-Senado. Ikaw ang tatay ng Senado Nakita mo si Boying Rimulya noong nahuli yung anak niya? Hindi ba nung nahuli yung anak niya to the rescue siya? Nung nahuli yung anak niya, tinulungan niya yung anak niya? Ganyan ang tatay. Ako naiintindihan ko si Boying Rimulya sa ginawa niya sa anak niya. Kung naimpluwensyahan nga niya yung kaso ng anak niya, yun ang dapat gawin ng isang ama Pero ikaw, ama ka ng Senado, tapos yung mga anak mo, tinatarantado, pinababayaan mo. Anong klaseng ama ka? Bakit ka pa magiging ama? Dapat talaga ayaw na sa'yo ng mga taga-Senado, tama? Dapat talaga yung mga taga-Senado mag-isip-isip na. Kasi kung nangyari yun sa mga kasama nila na mga sitting senators papaano na sila? Kaya ngayon may usap-usapan na ito, palitan. Isa pa, hindi niya nirespeto Ang daming mga abogado ang nagalit dun sa kanyang statement patungkol sa desisyon ng Supreme Court. So kung ikaw hindi mo kayang irespeto yung desisyon ng co-equal body mo, hindi ka na dapat talaga nandiyan dyan. Nakakahiya ang Senado. Di ba? So yun, kaya ngayon, hindi ka na talaga dapat maging lead. Ultimong yung aso mo na si Ping Lacson sinabi mali yung ginawa mo Sabi ni Ping Lacson, marahas man o hindi, masakit man, pero kung yan ang desisyon ng Korte Suprema, kailangan nire-respeto natin yan dahil magkakaroon ng constitutional crisis kung mismong tayo ang ko-question doon sa desisyon ng co-equal body natin. Di ba? So dito ngayon lumalabas na parang mataas ang pangarap nitong mamang ito. Parang gusto niya talaga na matuloy yung impeachment kay VP Sara Duterte kasi siya ang papalit Kapag na-impeach si VP Sara, siya ang magiging vice president pangarap niya yun. Di ba? Posibleng siya ang maging vice president. Either siya o si Boji D. Pero likely, siya. So pag siya naging vice president, pangarap niya yun, tumakbo siyang vice president. Diba? Kaya personal interest. Kaya gusto niya ma-impeach si Inday. Ngayon, may impeachment pa kay Bongbong Marcos. Pwedeng nilalakad na din niya yan. Pwedeng sige, palusutin nyo parehas yung dalawang impeachment na yan. Pag nalusot yung dalawang impeachment na yan, i-impeach namin sa Senado yung dalawa na yan. Ako ngayon ang caretaker. Diba? Sarap-sarap ng plano. Pag naging siya ang caretaker, di po siya mantakin mo, hindi siya nagpakahirap. Hindi siya gumastos ng sobrang laki para mangampanya. Naging siya ang leader ng Bayang Pilipinas. Ang mga style ninyo, hindi makakalusot yan. Kaya siguro, yung mga kasamahan niyang senador, ito sa akin lang, mali ito, malamang sa malamang. Ito, spekulasyon ko lang, hindi naman ako eksperto. Pero sa tingin ko yung mga kasamahan niya sa Senado, nakita yung, yung galawan niya. Pucha. Ayaw mo magsilbi sa bahay mo, gusto mo lisanin yung bahay mo Gusto mong masyadong mataas ang pangarap mo hilain natin konti pababayan. Antayin nyo ngayong linggo. Kung totoo na merong palitan ng leadership. Pero yun nga lang para sa akin kung ako senador, ayaw ko na rin sa kanya. Kanina nga nagpaano ko sa Facebook, nagpa-survey ako. Ang kalaban niya daga. Antakin mo sabi ko, sinong iboboto nyo pagka-presidente kung bukas yung eleksyon? Si Tito o Daga? Utangin na naman, takin mo nanalo yung Daga. Tsaka ganun ka walang kwenta yung tingin ng tao dito kay Tito Soto. Sabi ko nga, sinira mo Tito Dati naman okay ka Nung si Duterte ang presidente, suporta ka sa mga Duterte Pero ngayon, nagbago Bakit? Gusto mo ba ng insurance policy? Ang nakakarating na sa akin is kay kwento ng mga kasama namin na
we're solid. There's no problem with the majority. Ganun yung naririnig ko. Sa social media, sinasabi first female Senate President daw, SP. May ganun bang nakarating sa inyo? Marami na ako nababasa sa social media, iba-iba eh. Hindi lang yun. Pinakamaraming fake news sa social media. But as far as your colleagues are concerned, you think they're solid behind USP? Yeah, I think so. I think so. That's how I was informed by most of them. Kausap naman namin. We have a chat group. We talk to each other every now and then. Ba't parang bagsak yung balikat mo? Ba't parang malungkot ka? Ba't parang nawala yung yabang? Bakit parang mapagpakumbaba ka ngayon sa mga kasamahan mo sa Senado? Di ba dati yabang-yabang mo? Ikaw ang siga dyan sa Senado, ako ang boss dito. Wala yan, wala yung mga ganyan. O, di ba? Bakit ngayon parang ang bait mo? Ay, hindi, may GC naman kami. Sabi naman mga kasamahan ko, ano naman kami. Lahat kayo dyan, puros kayo mga traidor eh. Wala na, ang laki na ng eyebag nito. Nararamdaman na din niya yan. We discuss some issues and some Senate matters most of the time. So nagtanungan ba kayo dun sa chat group ninyo na magkakasama pa ba tayo or what? Meron parang loyalty check sa chat group? Wala naman. I didn't think it was necessary sapagkat yung sila mismo nagtatanong. Nakita nyo. Dati yabang-yabang nito. Nakita nyo yan pag nagbigay ng opinion yan. Laging parang lasing. Di ba ganun yan? Pag confident yan, parang lasing yan. Di ba? Senator Robin Padilla sa manifestation. Ganun yan. Pero ngayon, kita mo, di ba? Ang bait. Parang nakakaawa ka naman, sir. Bakit? Ba't nawala yung angas? Sa akin din eh, ano ba itong meron pang nakapost na mga litrato, ganyan. Mga litrato kami, hindi naman kami kasama dyan, may mga ganun. So, hindi na namin. Yung pagpapalit ng chairman, Just took it with a grain of salt. Ingay lang po yun sa social media. Siguro, most probably. At baka merong nagbigay sa social media ng maring info at pinatulan. Sige. Naniniwala naman kami. Pero ako pasensya ka na Tito Sen yung opinion ko lang yun. Hindi yun wag kang magalit doon Opinion ko lang naman yun. Wag kang mag-alala. Talaga. Pero yun nga, sabi ko nga, medyo parang napanghihinaan tayo ng loob Yan ang panatero, walang ino